Yaya? Ikaw, Manong. Malugulo ka, baka mapatungan ka ng baso, ha? Inggit ka na Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-5 ng Agosto, taong 2013. Galaw-galaw, mapagkaman ng telon. Ano nga panininya ko? Simula Simula na po ng pagbabago. ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badoa. Sa aming susunod sa mga balita, dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. Wala ako sa focus eh. Oh, hi. Ito po ang PTV Sports. Ulo ang ating mga nagbabagang sports balita. National Coach Chot Reyes. Kumpiyansang aabante ang Gilas Pilipinas sa semifinal ng 27th FIBA Asia Men's Championships. Gilas Pilipinas shooting guard Gary David nangakong babawi sa laban kontra Japan ngayong gabi. Pagbangon mula sa back-to-back losses, tiniyak ng kampo ni Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman-Pacquiao. Top Pinoy Grandmaster Wesley So, binigyang pugay ni Canadian Senator Tobias Enverga. World #1 Tiger Woods, kumupo ng record na pang-8 titulo sa Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. At American Quartet nina Ryan Lochte, Matt Grevers, Kevin Cords at Nathan Adrian na disqualify sa men's team relay medley event ng World Swimming Championships sa Spain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa basketball, bagamat tumapos lamang na second placer sa Group A, optimistiko pa rin si Gilas Pilipinas Chief Mentor Chot Reyes sa kanilang tsansa na makapasok sa semifinal ng FIBA Asia Men's Championship sa Mall of Asia Arena. Lumasap ng 84-79 heartbreaking loss sa kamay ng Chinese Taipei noong Sabado. Haharapin ng Gilas Quintet ang Japan sa kanilang unang asignatura sa second round ng preliminaries ngayong gabi. Bit-bit ang carry-over record na 2 wins and 1 loss. Nakatutok po sa mga kaganapan sa MOA Arena ang aming kasamang si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Kumpiyansa si Gilas Pilipinas Head Coach Chot Reyes na maganda pa ang tsansa ng bansa na umusad sa semifinals sa kasalukuyang FIBA Asia Tournament na ginaganap sa MOA Arena. Ito sa kabila ng 84-79 defeat na nalansap ng Gilas sa Chinese Taipei noong Sabado. Ayon kay Reyes, ang importante umano ay buhay pa ang kanilang tsansa na pumasok sa quarterfinals. Bago ang talo sa Chinese Taipei, nanaig ang Gilas sa unang dalawang laro nito kontra Saudi Arabia at inako naman ni Reyes ang pagkatalo ng Gilas sa mga kamay ng Taiwanese. I think I've done a better job rotating the players and pacing our players. We spend a lot of energy in our chase. And we didn't have anything left in the end. So, that's the story of football game. Mamayang gabi ay sasagupain ng Gilas ang Japan sa simula ng kanilang second round assignment. Sunod na makakalaban ng National Quintet ang Qatar at Hong Kong sa pagkumpleto ng kanilang second round schedule. Kasama ang Chinese Taipei at Jordan, binuo ng Pilipinas ang Group E na nilahukan din ng Japan, Hong Kong at Qatar na top 3 naman sa Group B. Ang top 4 ng nasabing grupo ay papasok sa quarterfinals kung saan sisimulan na ang knockout stage. Second place in our group doesn't mean anything. The important thing is the placing after the second round. This second place doesn't mean anything. Even if we're third place in our group, it doesn't mean anything. What's important is the next one. Para sa PTV Sports, Dennis Prince, Telebisyon ng Bayan. At sa kaugnay na ulat, aminado naman po ang may bahay ni Gary David na isa siya sa mga nalungkot matapos na kuyugin ng fans at ituring ang kanyang asawa bilang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei noong Sabado. Ayon kay Mrs. Jen David, masakit sa loob niya na mabasa ang mga masasamang komento ng publiko laban sa kanyang asawa. Nakiusap rin si Mrs. David sa lahat na imbes na kasuklaman ng team sa pagkatalo, dapat lamang anya na magtulungan ng lahat upang ibangon muli ang puso at moral ng team. Sa ngayon ay naniniwala si Mrs. David na babawi ang kanyang mister, bagay na ipinangako umano nito sa kanya nang huli silang magkausap kanina. Si David po ay isa sa fiercest shooter ng PBA at ang mababang laro nito sa ongoing FIBA Asia ay naging question para sa marami. Pero gate ni Jen, kilala niya ang puso ng kanyang asawa at ayaw nitong natatalo at inaalipusta.
Samantala, maagang inuko pa naman ng Qatar ang solo leadership sa Group E. Ito po'y matapos na padapain nila ang Jordan 75-61 sa pagsisimula ng second round ng preliminaries. Kanina, si Jarvis James Hayes ang tumayong top performer para sa Qatar sa kanyang total out points at 4 rebounds. Dahil sa panalo, pinalawig ng mga Qataris sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa 16-team tournament habang sumadsad naman ang record ng Jordan sa 1 win and 3 losses. Samantala, napanatili rin ang powerhouse Iran ang kanilang malinis na kartada matapos natambakan nila ang India 102-58 sa Group F play. Si Hamed Afa ang namuno sa atake ng Iran sa kanyang kabuang 16 points at 3 rebounds. Sa ngayon ay hawak na po ng Iran ang solo leadership sa Group F sa kanilang kartadang 4 wins at 0 loss upang sadsad naman sa 1 and 3 win-loss ang India. Sa Philippine Basketball Association o PBA, tila lumalala ang alitan ng Alaska Aces at Sunmig Coffee Mixers sa kanilang pinakahuling tune-up game noong isang araw. Halos nagpag-abot ang ilang players ng dalawang koponan. At ang nakakagulat, maging ang dating magkasama sa bench ng Alaska na sina Luigi Trillo at Tim Cone ay kamuntik na rin umanong magkapikunan. May report si Ms. Cristabel De Leon. Kamuntik nang mauwi sa rambulan ang tune-up game ng Sunmig Coffee Mixers sa Alaska Aces noong. Ito'y dahil naging pisikal ang sagupaan ng dalawang koponan na sa semifinals ng nakalipas sa PBA Commissioner's Cup ay makailang ulit ring nagkainitan sa loob ng court. Ayon sa mga nakasaksi, matapos na maagawan ng bola ni Alex Malyari, si rookie Calvin Abueva ay agad umanong binigyan ng duty foul ng Pampanggenyo dribbler ang puma-fast break na Mixer. Bagay na hindi naman nagustuhan ni wingman Joe Devance. He was going in for a layup or going in for a fast break or something like that, and then Calvin kind of took his legs out. Yeah. And then on top of that, he wants to look at him like like he wants to talk trash to him and look at him bad. You know what I mean? Mm-hmm. I didn't like that. Well, I hit him, but I didn't hit him hard, and you know how he flops and all that kind of stuff. So he hit the ground really hard. At habang nakatuon ng atensyon ng lahat kina Abueva at Devance, ilang observers naman na nagsabi na muntik ring magpang-abot sina Alaska coach Luigi Trillo at Sunmig Coffee mentor Tim Cone. Kwento ni Trillo, napikon na siya sa walang tigil na pagsigaw at pagtalak sa kanya ni Cone sa harap ng Alaska bench. As Malyari drove siya ni Calvin, which is part of basketball. Ito si Tim, sumugod. This is totally, whoever told you that he made sugod, we have it on video. We have it on video the whole time na siya yung instigator. So, I'm not gonna back down for my team. You know, there's a certain sense of respect where you're in there. Now, if you cross that line and you embarrass a counter coach, I have to take a stand. Dagdag pa ni Trillo, hindi ito ang unang pagkakataon na binastos sila ni Cone na nag-walk out sa huli nilang tune-up bago ang PBA Commissioner's Cup. Point that the past 2 games against these guys, binaboy kami. Binaboy, as in, you can say it straight. He walked out on us when we were on pick 20 and he admitted to his mistake, 1. Second, now, he keeps on saying that it was a cheap shot by Calvin. It's not a cheap shot. A cheap shot is when nobody's looking. Yang does that in the game. He doesn't talk to Yang. He talks to the referees. Di maayos siya. Wagi ang Sunmig Coffee sa nasabing laban, 118-114, pero ang higit na maaalala sa larong ito ay ang pagpindi ng alitan ng dalawang triangle offense-oriented teams. Para sa PTV Sports, Cristabel, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Nangako ang kampo ni Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman-Pacquiao na gagawin nila ang lahat para makabawi at makabangon mula sa dinanas na back-to-back losses noong isang taon. Sa pagpapatuloy ng kanilang promotional tour sa Singapore, ipinagmalaki ni Pacquiao na may ilalabas pa siyang armas sa ibabaw ng ring sa kanyang comeback fight kontra American Brandon Rios sa Macau, China sa Nobyembre 24. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Ms. Keisha Halili. May 3 gasolina pang natitira sa kanyang professional boxing skills. Ito ang binigyang diin ni Manny Pacquiao sa promotional tour sa Singapore no November 24 showdown nila ni Brandon Rios sa Macau, China. I'd like to thank Bob Arum for doing this promotion and Top Rank promotion. And of course, to all the media and press, thank you so much to all your support. And to my opponent, may the best man win on November 24. It's going to be a good fight. We're going to watch on November 24th. Thank you to all your support and pray.
all the Chinese people, I'd like to invite you to watch the fight. Maging si trainer Freddie Roach ay naniniwalang malabong talunin ni Rio si Pacquiao na mas eksperyensyado at kasanay sa dikdikang laban. Inuran rin ni Roach ang kanilang planong extensive training sa General Santos City kung mapakapaghanda ng gusto para sa kanilang ring return. Shimei, you did very good job, man. I'm very proud of you. It's a very, very good fight. We're heading in the right direction. And now we got Manny Pacquiao getting ready for his fight. We're going to have a big training camp in the Philippines. We'll be in the Philippines for 6 to 7 weeks, and we've got a lot of good sparring partners and getting ready for Bam Bam Rios, who's definitely a guy who likes to fight. Both guys do enjoy exchanging. It should be a lot of fun, and don't miss this one. Thank you. Samantala, tiniyak naman ni Team Pacquiao advisor Rex Waki Salud na nagbalik na ang dating focus sa boxing ng Sarangani congressman. Ani Salud, hindi umano papayag si Pacquiao na hindi makabawi mula sa masaklap na back-to-back losses noong isang taon. Ganado pa. Iba si Manny, alam mo naman. Iba ang puso ni Manny. Iba, hindi mo makuhan sa iba, pareho sa iba. Iba si Manny. Paano nag-iiba? Buwang loob. Gusto niya talaga para makabalik, hindi siya magkumpiyansa sa ensayo niya. At kung may magandang naidulot umano ang kabiguan ni Pacquiao kina Timothy Bradley at Juan Manuel Marquez, ito ay ang mas gutom na pagtingin ngayon sa boxing ng 34-year-old Pinoy ring icon. Sa paano siya, alam mo naman pag paano, yung popularity mo, simple nga, mababa. Yung mga endorsement mo, medyo kunti na lang nag-endorse. Pero yun, kung manalo siya ito kay Rios, babalik ang popularity niya kasi hanggang ngayon, marami pa man nagkanga kay Manny. Sa ngayon ay bumabiyahe na ang entourage ni Pacquiao at Rios patungong New York para sa paglipat ng kanilang promotional tour sa Amerika. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, kung dito sa Pilipinas ay hindi pa kinikilala ang kanyang gold medal feat sa Universiad Games sa Russia, sa ibang bansa po, umani na ng papuri si Pinoy chess wizard Wesley So. Sinaluduan po si So ni Canadian Senator Tobias Enverga dahil sa muli niyang pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Ms. Keisha Halili. Ayon sa kanyang golden performance sa Universiad Games sa Russia noong isang buwan, binigyang pugay ni Canadian Senator Tobias Enverga si top Pinoy Grandmaster Wesley So. Si Enverga ay ang first Filipino-Canadian na na-elect sa government post sa City of Toronto. Isang certificate ang ipinagkaloob ni Enverga kay So, kung saan sinaluduhan niya ang muling pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas ng 19-year-old chess wizard. Si So ay dinala sa Universiad Games ni Federation of School Sports Association of the Philippines President David Ong na laking tuwa naman sa natanggap na pagkilala ng Bacoor Cavite wood pusher. Tutuwa tayo na kahit na mga Pilipino sa ibang bansa na nabibigyan siya ng karangalan, na-appreciate yung nagawa niyang para sa bayan. Kasunod nito, umaasa si Ong na sa pagbabalik sa bansa ni So ngayong buwan, rin ito nakahalintulad na parangal. Sana rin mabigyan siya ng ganong karangalan dito. Actually, meron din ginagawa din ng resolution ng Senate natin para sa bigyan ng karangalan si Wesley. Ano, dapat pa bang pag-isipan yan, boss? Dapat pa bang pag-isipan ng PSA yung pagbibigay ng incentive? Dapat hindi na kasi para sa bayan naman ang ginawa niya. Si So ay kumopo ng ginto sa chess competitions ng 2013 Universiad Games, katapat ang mga bigating karibal. Kabilang na rito ang mga pambatong manlalaro ng powerhouse at host Russia. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tila bagsak naman ang moral ngayon ng American Football Federation of the Philippines o AFFP. Ito ay matapos na kilalanin ng International Federation at ng Philippine Olympic Committee ang kanilang karibal na grupo na pinamumunuan ni Dodi Palma. Ang Philippine Punishers na may record na 5 wins and 2 losses sa international friendlies ay isa lamang sa mga koponan na nasa ilalim ng patnubay ng AFFP. Nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Yeah, they are member right now. Well, his name is Dodi Palma. He's the delegate of Philippine Committee, the Philippine Federation.
Ito ang statement ni International Federation of American Football Asia President Dr. KK Park na tila gumimbal kay American Football Federation of the Philippines Chief Operating Officer Tim Beasley. Ayon kay Beasley, isang malaking katanungan para sa kanila ang pagka-grant ng provisional membership ng American Tackle Football Association of the Philippines, gayong pareho naman umano silang hindi nakapag-comply sa 10-team requirement ng Philippine Olympic Committee o POC. Well, you know, you gave credentials to an organization based off of what? Off a letter from a regional organization. Did you vet them? Did you check out their qualifications? You know, game officials are a big part of the thing. What about their game officials? Are they qualified or certified? You know, things like that. You know, based off of what process? You telling me that you gave them the endorsement based off a letter? Kwento pa ni Beasley, noong Marso ay kinumpirma pa sa kanila ng French-based Federation na wala pang nagpapasa ng papeles mula sa Pilipinas at sa katunayan ay binigyan pa sila nito ng go signal para mag-apply. And his response was, everything flows through the AFAF Presidium and not through regional. The regionals don't make that decision. The headquarters does. We contacted the president of the IFAF directly, Tommy Weeking, and inquired about membership into the IFAF. And he says that there's no one from the Philippines that has applied, and yes, we can apply for temporary membership. And we had to meet certain requirements, pay the fee. Sa ngayon ay apela na lamang sa International Federation at sa POC ang nakikitang paraan ng grupo ni Beasley para matupad ang kanilang pangarap na maiangat ang popularidad at kalidad ng American football sa bansa. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sexy nito sa video Sa triathlon, nagpamalas ng dominasyon ng mga Australian triathlete sa katatapos ng Ironman 70.3 Championship sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kinopo ni two-time Olympian Courtney Atkinson ang top honor sa men's division. Paorasan siya ng 3 hours, 58 minutes and 7 seconds sa 1.9 km swim, 90 km bike at 21 km foot race. Tumapos ng runner-up si defending champion Peter Jacobs, habang kinumpleto naman ni David Delau ang podium sweep para sa mga Australians. Samantala, matagumpay na naidepensa naman ni Caroline Stefan ng Switzerland ang titulo sa distaff side. Naorasan si Stefan ng 4 hours, 16 minutes and 22 seconds upang talunin sina Brie Wee ng Amerika at Belinda Granger ng Australia na tumapos na runner-up at third placers respectively. Samantala, best Filipino finisher naman sa men's competition si Banjo Norte na naorasan ng 4 hours, 26 minutes and 44 seconds, habang si Sandra Orolio Gonzalez naman ang best local finisher sa women's side sa kanyang clocking na 5 hours, 5 minutes and 33 seconds. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa golf, pinagharian ni world number 1 Tiger Woods ang katatapos na Bridgestone Invitational sa Akron, Ohio. Kanina ay pumalo ang 37-year-old American ng even par 70 sa final round upang magwagi ng laban sa kanyang compatriot na si Keegan Bradley at kay Henrik Stenson ng Sweden. Inagaw ni Woods ang liderato sa pamamagitan ng paghataw ng 9 under 61 sa second round doong Sabado at mula dito ay hindi na nakadikit pa sa laban ang kanyang mga karibal. Siya ay nagsumite ng 4-day aggregate score na 15 under 265 sa Firestone South Course at naibulsa niya ang top prize na $1.5 million. Ito ang pang-8 titulo ni Woods sa Bridgestone Invitational at pang-79 naman sa PGA Tour overall. Lipat po tayo sa swimming. Bagamat dinomina nila ang kompetisyon, hindi naman po napasa kamay ng Estados Unidos ang gold medal sa men's team relay medley event ng World Swimming Championship sa Russia. Ito po dahil na disqualify sila matapos na mapaaga ang paglundag sa pole ng kanilang third swimmer na si Kevin Quartz. Nakita po sa video na ang error ni Quartz ay nangyari sa 1 minute and 10 seconds mark kung saan napaaga po ng 100th of a second ang kanyang paglundag bago po tumapik sa wall si backstroker Matt Grivers. Sa katunayan, nagse-celebrate na po si Quartz, Ryan Lochte at Nathan Adrian nang bigla nila pong makita na disqualified sila. Dahil po dito napunta ang gold medal sa France na labis naman po ang naging katuwaan. Sayang yan, ano? Oo. Technicality. Pag ikaw labis ang katuwaan mo, ano reaction mo? Ikaw, paano? Ikaw muna. Ikaw. Siyempre tumatalon ako sa Paano? tuwa. Paano? Sige. Tanong ka. Baka mabutas ang stage. Okay.
Ikaw, ay wag na rin. Wag na. Wag na. Okay, unang sagitsid pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng P. Pag-uusapan din natin si Neri. Jong Neris. Alam ko, meron copy ang ano mo. Si Jong Neri. Si Jong Neri. Sa pagbabalik po yan ang PTV Sport. Ako po si Kevin Alas. Pag wala akong practice matic na, nanonood ako ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalapit na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole Ramos. Okay, Dennis Principe. Tawa ko kay Nicole, ang bata-bata nakiki-eavesdrop eh. So you're sharing it eh. Ano mo Hindi yung video. Pinitigan namin audio. Bakit yung video? Wala. Bakit? Siyempre dito sa PTV Sports, Delikado. nananaig ang pagiging ano natin. Delikado mga video ngayon. Oo, delikado video. Ikaw ba, Dennis, may video ka? Wala. May camera kayo, di ba? Camera. Mga kuha, mga laban. Pero nakita mo na. Hindi. Worth it ba sa 7 minutes of your time? Hindi na. Ha? Okay, 7 minutes yun eh, mga 10. 7 and 10. Parang halos ang quarter. Oo, isang quarter. Sige. Saan niyo gusto mag-start? Ay, Kala ko naman, sasagutin sana kita sa bandang dulo na. Sa bandang dulo. Yung dulo lang maganda eh, no? naku, magandang laban ito. Di ba kasi nung Trillo versus Cone. Laban yan. Sige, paano kayo makakapag... Ano yan, Brad? Duguan ng ilong. Pag tayo makikinig. Pag tayo makikinig, gagawa. Sa kanila, duguan ng ilong yan. Pagalingan. Muntik na kabot. Mamaya natin pag-usapan yan. Paano sila magpapadala ng mensahe kay Nicole? All you have to do is follow us at Baba ko, Nicole, para makita ka, ha? Ayan. facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.ptv4sports. Okay. You can also email us at ptvsports@mail.ptv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, FR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talking Text. Tsaka yung napanood ko ng Sabado, pre, sa bandang dulo talaga kumabayan ang gusto eh, no? Yung Chinese Taipei. Kasi diba, lamang tayong 13. Diba? Tapos 7 na. Nangibabaw na yun. Chinese Taipei. Oo. Tapos yung ano, ang masakit doon, ang liit ng mga Pilipino kasi ang lalaki ng mga Ang laki. Di ba, no? Kita mo? Kita mo, basa na. Ano gusto niyo i-start? Twitter, Facebook, email, Twitter. Okay. Pakita nyo agad, dali. This is from... Sa Twitter po kayo, Twitter. Ano yan? Sige, basa ka. Diyan mali yan. Dahil matagal siya sa Alaska, no way. Dapat nga sapakin yan pati si Devons. So ang tinutukoy siguro nila, mainit na usapan po, dun sa... Kay Coach Luigi. Ano yun? Yung kay Coach Luigi. Naku, may Joe Devons pa. Payo ka ng dictionary yan. Kasi sa akin kanina isang official ng PBA, tinatanong, mga direct coach ba talaga yung... The thing I was told was one-sided. Yung sinabi ni Coach Luigi. Nadinig nyo naman kanina, may interview tayo. Tapos ito may ibang parts, pakinggan nyo po. Sabi yung project at sinugod ko si Jim, hindi ka nang nangyari. Hindi ka nang nangyari eh. Gano'n natin, di ba? The thing that happened was, the team, yung massage the ring. Huwag na, tama na, mahaba yun. Siguro mga 23 minutes yung phone call namin kagabi ni Coach Luigi. Nagputol pa! Tapos ikaw tumawag. Tapos ako na tumawag. Buti na lang, Globe. Pag Globe, maliwanag yung signal ng Hindi, Globe. sabi, Andy. Okay, anyway, sabi ni Alex Selvio, ano sabi niya? Maloko ka talaga, Boss Snow Badwa. Nananaig ang iyong kapilyuhan. Bakit? Di naman, dinidiscuss lang namin yung Chinese Taipei. Di ba? Oo. Sa bandang dulo yun eh. Malalaki nga naman yung Chinese Taipei. Kasi parang last... Kasi nag-triggered. Line up si... lumiit eh. Maliliit eh. Di ba? Si Alapag, si Castro. Hindi, si LA hindi masyado. Tapos nag-chito, pito po yung lamang na, 7 to natin. Si Kong. Nandun. Si Kong? Salud? Chito. Di ba siya? Wala! Hindi nanonood si Kong. Hindi, nanood nung Chinese Taipei? game nung Jordan, nakita ko. Nandun Jordan. Pero yung sa Chinese Taipei, hindi niya napanood yun. Chito! Chito!
Saka, magandang gabi sa'yo. Okay, next, basa tayo, Facebook. Facebook. This is from Jerval Aranzaso Cabico. Good PM, Honk, Snow, and Dennis. Pray Pakiris lang. Lagyan nyo naman na adjective. Di baka ibig sabihin pareho ko yung Honk? O kaya adverb. Honk, Snow, and Dennis. Hanks hindi. Dapat ako. Ano gusto mo ilagay? Adjective, adverb, preposition? Ano gusto mo dyan, Dennis, sa'yo? Wala, past tense na tayo. So, this Pretty Nicole and Meg, ask lang anong update sa BGSM and papalitan ba import ng Ginebra si Lowhorn? And what update sa injury ni Ababu? Thanks and more power. Yung injury ni Dylan, Shoulder. Shoulder eh. Teka, ito, si Red, tumatawag. Ano Red? Ano latest? Correct. On cam ako. Tawagan na lang. Cam ako. Okay. Thank you, pre. Okay nga, si kaibigan natin si Ren yan eh. No, okay. Anyway, may tumatawag. Si Direct Leo, doktor, tumatawag sa atin. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang magko-quote kasi Entay, kasi nagiging fan mo ako eh. Gwapo talaga. Iyan naman. Yan, salamat. Si Ninong. Oy, Ninong ko. Si Emil Pineda. May-ari ng Grace Ship Chicana School sa may Santa Maria. Bulacan. Pinapabati si Jambert De Jesus. Ayan, batiin natin dahil yung kotse kong ginagamit kanya. Okay? Isa ba? Sige. Roma D.Y. Rubio. D yan. Okay. Sir Guapong Suwad Dennis. Ano naman? At Lyndon Nicole at Meg. Papalitan ba import ng BGSM kasi mukhang magaling yung DJ Kennedy. Napanood ko kasi, thanks. Sa ngayon hindi pa. Magaling yun si DJ Kennedy. Actually, pero 4 ang kumukuha dyan na teams. Ang alam ko, 4 na teams. Pinag-aagawan siya. Ganon? Hindi, pero ano yan eh. Ang isa pa dyan talaga is, ang nag-consider ata is Meralco. Kaya lang nag-back down na, tinanong ko na yung Meralco eh. Okay. While sila yung nasa front runner ng na makakuha kay DJ Kennedy. Baka na-i-bring up lang. Pero Petron tsaka Ginebra talaga ang tumitingin kay DJ Kennedy. Lahat naman ng mga teams may mga backup na ganyan eh. No? Pero tama ka, Dennis. Magaling nga itong DJ Kennedy na to. Yes. Pero yung ang isa sa mga impressive sa akin, yung sa Global Port, si Market. Lumilipad daw Si Market Cummings, galing! Tapos yung import ng Barako Bull, si Michael Singletary. Single daw po ba yun? No, he's taken. Taken. Nandun yung girlfriend niya sa practice. O girlfriend, di pa. Single pa rin. May in a relationship pa rin. In a relationship? Yeah. Facebook Facebook pa rin tayo. Tanya. Okay. Hi po, ask ko lang po kung okay na si Dylan Ababu at papalitan ba nila yung import nila? Again, ano yan ba, partner? So, ilagay na natin sa malamang-lamang. Kung makuha yung DJ Kennedy, pwede. Papalitan yung Lowhorn. Ganun ba yun? Bakit? Hindi si Direct tumatawag. Hindi yung mamaya na ako? Direct? Tayo mag-YouTube. Hindi kami nag-YouTube. Meron ako dito, download. FIBA Asia? Okay. Thank you, Direct. Ito si Direct Leo. Ayun si Direct Leo. I-dial niyo po ngayon, 342-9474. Ayan, pag-ringin nyo lang 342-9474. Mamaya na yung YouTube. Bebe, Ulan, Piamonte. Ang sabi? Wala po kayong audio dito sa Davao. I-text nyo na lang Wala bang si Ruben dapat? Sign language na Ben, kaya mo yan dito. Okay. Pero Ben, halika rito. Dito ka sa baba. Ayan. Okay, next. Yeah, si Jose. Na-refresh ko na yung Ito, na-refresh mo na to. Okay, ayan. Sige. So, basa ho tayo sa ating text line. Pero bago yun, okay. Si Mike Uy, ang sabi niya ay? Good PM Snow, bakit guard rotation ang ginagawa ng Gilas? Ano pa Silvini Fajardo sa team kundi naman siya ginagamit? Unfair talaga. Kasi dapat manunood si, sige, Meg. May sasagutin lang ako. Hello? Dapat manood si Meg. Ganahan si... hindi. Gusto bagay. Kung ando si Meg, pero hindi rin gagamitin, wala rin. Sayang lang. Diba? Hindi, tsaka dribble and drive kasi yung sistema ni Coach Chot Reyes eh. Dribble drive. Dribble drive. Dribble drive. Dribble and drive. Parang drive-thru. Drive and kick. Yung papasok, yung didribble si Castro. Gaganon, di ba? Tapos, gawin si Boogie.
Tapos pag dribble niya, sasalaksak. Pagka hindi Nandun si libre. Ponasier, nandun sa gilid. Nandun sa gilid si Ponasier, kick out sa labas, o kaya kick out kay Ranidel sa kabilang gilid. Uy, token text lahat. Di ba? O kaya minsan kay Japet sa bandang gitna. So, yun yung play talaga ni Coach Anel. Kaya si Doubted. Si Doubted. Maluluyar. Tsaka no, yun yung kasi sistema natin kasi kulang talaga tayo sa height eh. So, kailangan daanin nun natin sa bilis. Hindi, siya outside shooting. Dahil yun, kita mo yung ginawa natin sa Chinese type eh. Di ba? Nung umpisa, nung third quarter. Sayang sila Harry Ponasier, no? Dami na score, 22 points ata, di ba? Anyway, basa pa tayo ng text. John Michael Custodio, Idol Snow, tanong ko lang po kung pwede po ba kunin mo ng Petron sina Gabe Freeman o Anthony Grundy para sa darating na PBA. Sa height, hindi lampas yan, no? Si Freeman 6'6". Si Anthony Grundy, maliit siya. Maliit yan. 6'2 lang to eh. 6'2. 6'2 lang. Si Juntox, ang sabi niya? Juntox. Ito. Hi, Sir Snow. Good PM. Po, nakauwi na ba si James Yap sa Pilipinas? Friends kayo niyan, ha? Oo, matagal na. Mga 3 weeks, 4 weeks ago na. 4 weeks ago na. Makakapag-insign siya. Hindi yata nag-update ng Instagram. Meron ba? Quiet siya? Hindi. Nag-update si Juntox eh. Nagbabike nga lagi yan eh. Diyan sa may, lami sa watershed. Diyan, sa may malapit sa inyo. Di ba yung village yun, yung Phil Invest? Di ba doon kayo? Di ba, Dennis? Sa sila Dennis sa Phil Invest. Tignan nyo, kamakapit bahay niya, sila Ed Dixon, sino-sino pa? Hindi, sa labas yun. Hindi, yung binabaha doon. Abangan nyo si Dennis, kulay pula yung kotse niya. TEI? Anong plate number mo? Hindi pwedeng i-home court eh. Hindi ah. Wala makikita. Pero kung mag-home court tayo, unahin natin yung bahay ni Meg. Nasa bahay ni Nicole. Yun. Yung bahay nila Meg, ang ganda eh. Nako, may inspire si Fajardo. Saka mataas yung kisame. Pwede tumira si John Mar. Pag nakita ni John Mar yung bahay ni Meg, ang ganda. Bahay nila Meg, bahay nila Meg, may mga design yung mga Italian kasi may painting ho na mahal doon ni Picasso. Brad. Picasso. Picasso. Kaya lang printed lang. Kami piraso lang na... Tarpaulin yung painting niya. Okay, next text. Okay, this is from Joseph. Good PM, Sir Snow, Sir Dennis, Nicole. Saan po mapapanood ang PBA? Update po sa Global Port. IBC 13 at least IBC yung 13. third conference, diba? At Sports least 5 na, wala na active. Third conference. Sports 5 na siya. Pero Channel 13. Channel. Pero Sports 5 malalabas doon yung logo. Kasi yung bus nila, inactive na eh. Sports 5 na nakalagay eh, di ba? Di ba? Inactive na. Ano din daw update sa Global Port? Global Port. Update. Ang update po sa Global Port is they won over Ginebra last Friday. Tambak. 3-1 ang kanilang record ngayon. Tapos Brad, ano na sila? Yung style nila ngayon, batang peer na talaga. Naaway na. Yung sabi ni Boss Mikey, yung mga player ko ngayon, handa na palitan ng mukha. Di ba? Tulad si Marky. Di ba yung mga yun? Sina Brian Facundo. Nakipagpalitan kay Dylan, di ba? Oo. Tsaka sila, rugged talaga sila, parang rain or shine. Ganun yung description ni Mr. Mikey Romero. Ni Dr. Mikey Romero. Parang rain or shine. Parang rain or shine na pagka ikaw lembot-lembot, may kalalagyan ka. Parang tipong kung ayaw mo masakta, mag-chess ka. Yun. Tsaka yung Brad, bingo. Ito yung tune-up nila alone, na-injure si Dylan. Sasaksak ko si Dylan. Diba yung kinuwento ko nga, di ba? Sumakit yung balikat niya. Tapos si Urbis Sundo, hindi rin nakatapos. Di ba, tinamaan nga rito sa may banda rito, sa may wet pops. Kaya namimilipit talaga si Urbis Sundo na ganun. Anyway. Ito, another message from Juntox. Hi, Cuticle and Guapong Dines. At Okay Snow. mali pa yung spell. Sinong number 1 sa NCAA ngayon? Thanks po. NC ngayon, Letran. Perfect yung kanilang record. Arriba, 7-0. 8 na ba? Alam ko may laro pa yata sila kahapon Hindi, alam ko na. Kahapon? Alam ko gagawin natin. 7 or 8? Kukuha tayong direkta. Tawagan natin. Okay. John Paul Manahan. Ayan, nasa bahay raw siya habang naghihintay ng Kazakhstan versus... Okay, no niyaw later. Tapos si Cristel, pabati naman daw yung happy birthday Ate Alma niya from his loving husband. Nanonood sila ngayon. Ayan, Happy salamat. birthday. Pamangkin ko si Cristel. Funny James up yun. Oo. At kontakin ko si Coach Kaloy. Mamaya may utang ako si Dylan Try natin kontakin kung masaya natin injury niya sa shoulder. Tapos maganda rin makakwentuhan natin si Coach Kaloy about dun sa alitan. Napapanood mo pa ba yung NCAA? Hindi na ako nakakapanood Medyo mataas-taas yung... Nasa 41 no? Hindi rating sa yung Si Coach Kaloy. Coach Kaloy! Coach, nasa TV ako ngayon. Busy ka ba? Ano? Hindi naman. Coach Kaloy, ano record mo ngayon? 7-0? 7-0.
Kailan na... Nakikita kita sa TV, ah. Ha? Nakikita talaga. Nasa ka ngayon? Nasa ka ngayon? Sa bahay, pinapanood ka. Ano na ngayon? Anong kulay ng suot ni Nicole? Anong kulay ng suot ni Nicole? Dotted dato. Ay, polka dots. Ikaw nakataki. Nakataki? Hoy, hindi ako nakataki. Ano ba, ikaki? Ano ba? Nakataki na. Si Dennis. Dennis, coach. Pang GQ eh. Pang GQ, GQ. Tonight with GQ. Okay, anyway, Coach Kaloy, Matayaw pa, ah. alam mo, natutuwa kami dahil buti nanonood ka lagi sa amin, Coach Kaloy. Siyempre, ikaw naman. Pagka walang magawa. Ikaw pinapanood ko. Bukod sa akin, ano pa ang dahilan kung ba't ka nanonood? Coach Kaloy. Siyempre sa mga chismis mo. Sabay ganun eh. Anyway, Coach Kaloy, since nandiyan dyan ano yun na natin, sikahin na natin to. Dennis, so, kasi ni Mike, Mike, pabot ka na Mike, yan ang trabaho ni Mike dito eh. Kasi, dapat sa'yo kang ganun ah, Mega. Okay, Coach Kaloy, isang tanong lang, ito bang ano ninyo, saan mo i-credit yung 7-0, yung ano ninyo, yung impressive start ninyo sa current season ng NCAA? Actually, siguro yung ibang games kasi talagang swerte. Yung mga end games lang talaga kami nanalo, pero yung nag-step up si Raymond Almasan at saka si Mark Cruz. Okay. Tapos yung, siyempre, yung depensa na namin. So ngayon, at this point, ano mo, Coach Kaloy? Yung mahabang break na, siyempre, we were playing well in the last 2 games na medyo nakukuha na nila, tapos biglang nag-stop yung ano namin, momentum. Pero ang kagandahan lang nun, yung mga players na nakapag-exam naman ng maayos. Okay. So tingin mo kaya ninyo i-sustain yung momentum na hawak ninyo, Coach? Hopefully, kasi we're gonna go back to practice on Wednesday. Ang focus na kami sa perpetual. Okay. Okay ko na. Oo nga. Talaga nanonood ka, ano? Oo nga eh. Hindi, ito na lang. Papalitan ko yung ano mo. Pero ikaw, Coach Kaloy, anong masasabi mo dun sa mga sa Gilas campaign natin, lalo pa yung Rain or Shine boys mo, maganda ipinakita dun sa game natin against Jordan. Coach? Pinag-usapan nga namin ni Coach Cheng yun. We're happy na maganda performance nila. Tapos itong last game na, despite them losing, medyo at pa naman siguro yun. Tingin naman namin kahit pa naman nila pumasok sa next round eh. So, ang ano talaga dyan, wag lang sa Iran siguro, and the rest, kahit ano pwede mangyari. Okay. Direk, Coach? Direk, pakita mo yung picture ni Coach Kaloy dito nung medyo nag-swimming siya. Naitim siya ng konti dyan eh, no? Coach Kaloy! Nabasa si Coach Kaloy. Nabasa. Hindi naman ako yan, no? Hindi ba yan? Alam mo, ikaw doon naligo ka eh. Natanggal yung makeup mo doon sa kanina eh. Di ba? Si Coach Kaloy, andaya. Kaloy, andaya. Okay. Ano lalagay mo? Justoni, dapat pala si Justoni nilagay ko, no? Hindi, pero hawig mo ngayon ha, si Justoni, anarkon talaga ha, pero, di ba? Anyway, Coach Kaloy, maraming salamat sa iyo ha, so... Yung Rain or Shine. Rain or Shine, kumusta na? Rain or Shine, si Jimmy Park namin nagkasakit last week. He'll join practice tomorrow. Then we have a tune-up game on Wednesday against Ginebra. Ganda yan, Wednesday. Maganda, no? Wednesday, okay. Ano oras, Coach? Saka saan? Saan yung tune-up nyo? Sa Xavier po, 10 o'clock na umaga. 9 a.m. Nega? Sa Xavier. Xavier, 9 o'clock, 10 o'clock. 9 a.m. 10 o'clock po. 9 a.m. Okay. 10 naman. 10 o'clock. Ikaw naman, 9 o'clock masyado maaga yun. 10 o'clock na yun, masyado maaga yun, kadarating pa lang ng Ginebra. Ito, pakita natin. Coach Kaloy, dito, ang ano mo, ang cute ng dating mo dito, Direct, pakita mo nga si, ayan ha? Ikaw ba yan, Coach Kaloy? Coach? Yan. Yung katawan niyan, pareho kami katawan niyan. Okay. Anyway, thank you sa'yo, Coach ha. Thank you, Coach. Thank you, Coach ha. Nakakatuwa na kayo ay nanonood sa amin ngayon, dito sa PTV Sports. Okay, thank you so much, Coach Kaloy. Thank you, Coach Kaloy. Tsaka good luck sa Letran Knights. Okay, so try natin tawagan naman si Dylan Ababu. Yes, Tapos pero bago yan, his... meron tayong isang tweet. Ano sabi nito? Si Doc I. Sana po manalo Gilas mamaya. Pabati po dito sa Betis, Guagua, Pampanga, kay Christina, Serge, and Justin. More power po. Ayan, Doc I. Parang pangalan ng dati nating
yung dati nating president, Doc I. Doc I. Okay. Anyway, ay may sakit pala yun. May sakit yun. Okay. Anyway, so babalik ko kami with Dylan Ababu. Hopefully, makontak ko namin. Yes. And more questions, queries, and comments regarding sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm L.A. Tenorio of Gilas, Pilipinas. Please continue to watch PTV Sports for all Gilas updates. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Ito, sino to? Sino to nasa linya? Dylan Ababu. So, kapili D-Y-L-A. O nga, D Ababu, no? DA33. Dylan, kumusta ka na? Mukhang na-hard-fold ka last Friday ni Mark E. At di ka na nakatapos dun sa tune-up ninyo. Kumusta si Dylan Ababu ngayon? Oo nga, medyo masakit yung yung balikat ko. Tapos nakangawit siya. Tapos yun, kailangan kong magpagaling muna ng 3 weeks. Wow. Naman. 3 weeks. Oo 3 nga weeks ka naman. So, ano yun? So, yung 3 weeks, simula ngayon yun. So, mawawala ka sa mga first week ng mga unang 2 laro. Oo, most probably, kuya. Okay. So, ano ba yung anong injury mo? Sabi mo, parang meron kang torn o minor What's the injury whatsoever? called? O, anong klase tawag dyan sa injury mo? Bali napunit yung external rotator cuff sa left shoulder ko. Oh, what are you doing to cure this? To cure this, cure yeah. it? Yeah. In Bali, Tagalog? ice lang ng ice. Ice lang ako ng ice, tapos binibenda ko siya. Tapos parang may proper position yung left shoulder ko dapat para magkapit yung tendon. Pero nakakas ka ngayon, hindi? Hindi, nakabenda lang. No need for surgery naman. Walang surgery na maganda. Pero ano yung kaliwa, kanan ba yan? Kaliwa. Okay, Dens, may tanong ka ba? Yung ACL mo, Dylan, okay na ba yun? Naka-recover ka na totally from that injury? Yung last time, yung ACL? Oo, kuya, naka-recover na ako sa ACL. Okay na. That's great. Okay. So, yung shoulder na Shoulder na lang. Oo nga, ito naman ngayon. Dating injury ba yan o doon lang talaga lumabas sa tune-up yan? Wala, lahat ng mga injury ko ngayon, puro first time eh. Puro first time. Okay. Or is it possible to happen again? Pwede raw ba mag-recover yan, sabi ni Nicole? Actually, kung ipapahinga ko naman siya, tapos pagbalik ko, fully recovered ako, hindi naman siguro babalik. So, hindi mo pwede ipilit yan. Definitely, yung first game ninyo sa Ginebra, hindi ka po pwede. Wala ka na naman nun, Dylan. So, yung 3 weeks ba na yun, yan ang pinakamatagal o pwedeng mas mabilis? Pwedeng mas mabilis, pero obserbahan siya sa Saturday. Sa Saturday kung ano. So, yung 3 weeks, malabo pa yon. Feeling ko yung 3 weeks okay na yun. Pero, depende pa rin sa Saturday kung ano yung development. Pero yun yung nakikita nito kanlas na period in 3 weeks. Okay, Dens. Yan, Dylan, kumusta si Coach Agustin, si interim coach ng Ginebra? Kuya, kumbaga gusto namin si Coach Ato, lagi na kami iniintindi. Maganda yung communication niya sa amin, ganda ng relationship, lagi nang tinatanong ko ano yung better idea pag meron siyang sinasabing suggestion, gano'n. Lagi niya kaming tinatanong muna bago niya i-implement yung plan, gano'n, yung game plan. Okay. So, okay na, Dennis? So, di lang yung injury mo na yan, talagang oras lang kailangan. Hintayin mo lang siya maghilom, yung punit, walang kakalikutin dyan kung ano man. Tama yan, wala naman kakalikutin, hintayin lang siya mag-heal. Tapos, makakalaro na ako. Okay. So, na-frustrate ka ba? Kasi, pabalik action ka na after like more than 6 months. Tapos, na naman, injure ka na naman, di ba? Oo, sobrang frustrated ako dahil tagal kong naghintay, 9 months ako naghintay, tapos shoulder naman yan, so nakakainis talaga. Yan. Uy, bali na mimi siya ng inaanak mo, si Zian, Eric. Malapit na rin Pasko.
na ano tawag nito, mukhang malaki na siya ngayon, kuya, no? Oo, ano na, 7 months na. Oh, may kasunod na nga eh. Oh, back to back, Miami. Ninong ka na ulit. Ninong ka na ulit. Balita ko yung pakimkim mo ng binyag, 5,000 agad eh. So, ninong ka ulit, ha? Ha? Yung pangalawa, may discount na yun. Yung pangalawa, may discount card na. Kasi ano na siya, inaanak na siya ni Mang Max. Di ba? No? Okay, Dylan. Sa'yo at baka may message ka sa mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel na ito, nalulungkot ngayon, nagluluksa dahil nagulat sila 3 weeks ka mawawala. Yun, actually, nahiya rin ako sa Barangay Ginebra fans dahil ito na naman ako, injured na naman ako at hindi ko alam bakit lagi ako injured ngayon. Ayun, alam ko, lagi sila nandiyan para sa amin, kaya isa sila sa mga lakas namin, motivation namin na finally makuha na yung championship back to Ginebra ngayong coming conference. Okay. Salamat sa Dylan. Special someone, wala ka pang babatiin? Siyempre si Charm, yung special someone. Ano pangalan niya? Si Charm. Charm, wow. Parang someone na will put her head on his injured shoulder. Mga ganun. Salamat sa'yo, Dylan, ha? Kumusta mo kami kay Charm, ha? Deal. Thank you rin sa inyo. Salamat. Kita. Okay. So, yung pasaan mo ko ng points, ha? Oo pala, ipasa mo na sa akin. Sabi ko na eh. Okay. Pasahan kita mamaya. Thank you, 10 points, ha? Hindi, joke lang. Okay. Usap tayo mamaya, Dylan. Bye-bye. Thank you. Bye. Si Dylan, naka-globe yan eh. Tamo. Yan, tagal mo eh. Yan, lakas ang loob mo eh. So easy to call. Easy to call. Ikaw, globe ka rin. Yeah, Si globe Dennis, din. globe din yan. Si Meg. Wala. Okay. May nag-react. Okay, ano sabi niya? Ano sabi ni August Baby? Oh my gulay, 3 weeks need na rest ni Dylan Ababu. Pwedeng maaga gumaling, pwedeng lumampas doon yung injury. Salamat po sa inyo, Ma'am August. Ayan, Nakikinig. Hindi, nakakatuwa ako kasi sa atin. Pag nanonood pa. pag dito kayo nanonood sa amin. Di ba, Dennis, no? Yeah. Ang dami niyo talaga malalaman na balita. Di ba? Kung may tanong kayo, tawagan agad. Yes, sino maganda dito? Hindi ano yan. Si Snow parang GM yan eh, si Snow eh. Tawagan ganyan. Ito, kaya pa yan. Ganyan si Snow. Tawagan siya niya. tatawa. Hindi naman, tayo naman nagsiservisyo lang. Pero pag Tagalog, mapapanood nyo na rin sa ibang channel yung ganyang format. Huwag ko kayong mag-alala, no? Di ba? Okay? Denise, Kita nyo! Ginaya na naman kami. May Yoyong Martires na sila. Di ba, Denise? Bakit dito? Wala. Di ba galit ka maglaro? Ang galit na galit, di ba? Hindi, ako kasi, di ba ganun ako magsalita? Papaliwanag lang. Nagtatanong lang. Nagtatanong. Okay, basa tayo, Joseph? Good PM, Sir Snow, Sir Dennis, Nicole. Saan po mapapanood PBA update po sa Global Port? Yan. Sa Channel 13. IBC, Joseph, yung PBA, Channel 13. Dati pa rin. Same. Kaya lang, iba na yung pangalan nung production outfit partner na may hawak. Hindi na active. Sports 5 na. Sports 5 naman talaga yun eh. Ginamit lang nila active Iniba lang nila dati. Kasi sa gawa kong panoorin, nasa Channel 30 na Sports 5. Di ba? So, ewan ko na ngayon, alam ko Sports 5 pa rin sila eh. Kasi Sports 5 Center na ang ginagamit nila, di ba? Okay. Ipat natin para madagdagan yung viewer doon. Okay, next. Dennis, ano sabi? Next. Okay, next. Next. Ito, yan. Sige, yan. Si Ron. Ron, bakit po? Sige. Bakit po ganun nangyari Gilas laban sa Chinese Taipei? Dahil po ba talaga yun kay Gary o sa paglabas kay Larry? At di ba po di naman pang-sentro si Japet? Bakit? Breaks up the game. Pero in-admit naman ni di ba, ni Coach Chot na coaching lang sa nangyari. Sabi sa'yo, di ba, Chinese Taipei, medyo bigat na kalaban. Kaya kahit ako iniisip ko yun. Kasi dati, laban nila mga natin yung 15, naging 8. Tapos nung huli, 4 points na lang. Di ba? Okay. Si JL Figuro, ako naman ang babasa. Sige. Nako. Machong Poging Snow. Macho ang sinabi. At mahal ko na Meg. Tanong ko lang po, ano yung naging factor bakit isa lang ang season MVP ni Kobe Bryant? Ikaw din yung sumagot.
nung mga time na yun, meron siyang Shaquille O'Neal na katandem. Kaya medyo yung, mabay sinasabi, malakas kayo kasi nandyan siya. Tsaka at that time, nung mga early stages ng karir ho ni partner, may tapaoho eh. You know what tapaoho is? Yung sa kabayo, yung may takip na gano'n. May takip. Dati yun, hindi na mamasa yun, di ba? Ngayon nga na naging all-around player yun, di ba? So, yun. Tsaka hirap siyang ipanalo yung team niya nang walang kakampi. Walang kakampi. Team player siya. Ewan ko kung up to now, ha? Kung up to now. Okay. Si Doc ay... Poging Snow, sana ma-feature si MC47 sa home court ni Miss Nicole. Good luck po sa Gilas na sana gamitin si Chapet lagi. Okay. We'll try. We'll try to get MC47. Okay. Si Dan Cordero, sabi niya ay... Ito. Hello, Guapo Snow. Thank you. Talagang pinili yung text. So ba ito, si Rigi? Ano sabi ni Rigi? Hi, Poging Snow. Tama na. Second call at Sir Dennis. Bakit po hindi lumaroon si LA Tenorio versus Chinese Taipei? Injured po ba? Saka pansin po namin na hindi gaano gumamit ng timeout si Coach Chot para mabasag ang game momentum ng Taipei. Tama po yung inyong pananaw. Inamin naman ni Coach Chot. Yung kay LA, Brad, ito ang ito yung sad story after the game against Chinese Taipei last Saturday. Alam mo ba? Alam mo ba yun? Kayo, nasa nyo kayo, hindi nyo nadinig. Si LA po, inasar ng mga taga-Chinese Taipei. Sabi, hey, MVP! MVP, you didn't play, MVP. You didn't play. Yan siya. After the game. Oo. Pinagano naman si LA Tenorio 2 minutes. 2 minutes. very short time. First 2 minutes. Pero for his time, for his, regular, caliber, normally, mga 8 minutes. But at si least. Alapag naman kasi was there. Oo. And Pero he ako, performed really well. hindi ako sa magaling ako ha. Pero ang pananaw ko lang, Brad, nung medyo nangapano tayo, nung hinahabol na tayo ng Chinese Taipei, the more na natin kinailangan si LA. Kasi yung leadership yung blue guy, di ba? Very easy ka tingin mo. Hindi, yung nilaro naman ni Jason Castro is okay naman. Tsaka ni Jimmy Alapag. Yun. So, medyo dun sa puntong yun, gwardiya eh. Kaya, yung dalawa maganda yung nilalaro. So, gano'n nangyari tingin ko. Hindi, yun nga lang. Kaso, di ba, yung naging stress na yun na paghahabol. Anyway, decision Akala ko nga may chance kasi tayo, di ba? Umabol. Lumabang tayo. Lumabang. 11. Tapos 11 points yung final. Pero okay na yan. Mamaya, Japan! Mabigat din yung Japan, ha? Mabigat din yung Japan. Turugin! Pero pinakamabigat yung Qatar, no? Anyway, partner, sabi ni Boss Boy Lapid. Uy! May kagat pang chicharon yan, ha? Partner, may tune-up game ang Hinebra kami, ng Hinebra Wednesday 10 to 12. Pakibati naman si Joy, Troy, at saka si Jan. Okay, sa may po yan, ha? Save your gym. Save your gym. Rain or shine, Boy Lapid. Okay, pwede pa ba direct? Basa pa tayo? Si Edwin Maranan. Okay pa direct? 2 minutes pa. Okay, si Edwin Maranan. Ako na hawak nito, ha? Okay. Ako na lang hawak nito. Okay, anyway. Ayan. Okay, si John Michael Custodio. Idols na taba. Nabasa na namin kanina yan eh. Ito na lang, si Eugene Maulabnan. Sir Snow, ganda talaga ni Nicole kung mas sweet ng Gilas. Galas. Gilas. Okay, Galas tundo yan. Gilas ang second round at for sure, masisweep ng China ang Group nila. F. Malamang sila magtapat. Yeah. Pwede. Pwede kasing bumaba. Kasi yung China ngayon, positioning yan, 2 or 3 yan, Brad. Pag nag-3 sila, malamang kalaban natin sila. Unless magtatalo po yung Chinese Taipei. Okay, Tabel! Meg! Hi, thank you to Mr. Ernest Tumang na amazing playground, PBA Lifestyle Shirt, Dr. MJ Tarzan Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Frank and Marcel Graphics and Construction Corporation, My Jewelry Box, at saka Obselga Property. Salamat. Buti, gumagalaw-galaw si Meg kasi pag hindi siya gumalaw, mapapatungan ko siya ng baso eh. I'd like to thank my dad, my mom, my sister, and hello to my Lola. Yan, and si Brent, Alexine, Angelica, tsaka si Jay Lance at Joy na nanonood sa akin. Yan, siyempre yung aking wife Winnie and si Prince Zian Eric. And Kauding Inspire. Alam mo na yan, kilala mo na yan. Salamat. Si John Parmanahan, salamat sa panonood. Barako Bon Energy Cola, thank you so much. Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianas D, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casciao. Salamat po sa Barako Bon Energy Cola. And thank you also sa Axel Physics, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Tico Panlabas at Arvin Roa, at Kinino Renato Lirin ng Rally, Tours, and Travel. At kay Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension. Thank you so much. At kay Doc MJ Torres Senskin Institute. So, ako po yun yung Coach Snow Balwa. Next, Yoson. Dennis Principe.
Kami na po mauuna. Magandang umaga na, Global. Antabayan ang buwan nyo sa 6 kasama ang napakagandang si Miss Cathy San Gabriel, si Attorney Marcus Rodes at si Ralph Obina para po sa ating News at 6 sa inyo pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. Siyempre, bago po sila, narito po muna ang mga suntok. Denny, suntok. Tinamaan sa ulo ng mga balita.